Good day sa inyo, netizens. Alam ko marami sa atin ang nangangarap na magkaroon ng expressway legal na big bike. Pero hindi lahat ay kayang umafford neto. Kaya naman naghanap tayo ng big bike na sustainable para sa ating lahat. Ito na nga yung Bajaj Dominar 400. Silipin natin ngayong araw. Tara! Honestly, I don't know who the fuck to trust. Is my friend or my foe? I'm a exit draw. Yeah, she give me that green light roll. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays feel like no one understand me. I'm good at all this silly, I'm back, baby. Ang motor na to, netizens, ay yung UG version na or ibig sabihin upgraded version na. Pagdating sa makina, meron tayo ditong single cylinder, 4-stroke, at ngayon dual overhead cam na with liquid cooling engine, kaya kahit gaano kahaba yung biyahe nyo, wala kang pangamba. Kasi nga liquid cooled na. 4 valves and now with triple spark plug. FI na rin ang isang to, kaya matipid na sa gasolina. Displacement 373.3 cc. Pero sa papel, expressway legal na ang isang to. Kaya pagdating sa huli, wala ka ng pangamba. Siguradong expressway legal ang motor na to. Walang sabit. Astig, di ba? Kaya ako nasabi na isa to sa best beginner big bike, netizens, ay kasi single cylinder lang siya. Para ka lang nag-maintain ng isang underbone pero expressway legal. Pagdating naman sa parts and accessories, halos parehas lang siya nung sa Rouser. So wala talagang pangamba. And then, kung makikita nyo, assembled by Kawasaki pang isang to. Pagdating sa after sales service, wala tayong pangamba kasi any Kawasaki store ay kayang i-accommodate ang isang to pagdating sa services. Astig, di ba? Pero magtataka yung iba. Sir Ned, baka naman mabiting kami pagdating sa maximum torque and maximum power. Kagaya nga na sinabi ko, design ito para sa mga beginners na gustong mag-train pagdating sa big bike. So pagdating sa maximum power, meron tayo 29.4 kilowatts at 8,800 RPM. Decent na. Pagdating sa torque, meron tayong 35 Newton meter at 6,500 RPM. Kahit mag-angkas ka pa o maglagay ka ng box, sigurado kayang-kaya ka ng motor na to. Walang bitin. And for me, kung beginner ka talaga, hindi ka ma-overwhelm sa power output ng isang to. Sige, start natin para makita nyo yung headlight. Kasi nakita ko, bago na yung itsura ng headlight niya. Tingnan natin ha, pailawin ko. Ang ganda oh. Ito, high beam. Sa gitna lang yung umiilaw. And then low beam, lahat dun sa gilid umiilaw. Split LED na rin pala yung ilaw nyo. Wala ka na makikita ng mga bulbs na nakaharang. So hindi siya nakakasilaw pag nakasalubong mo siya sa kalsada. Ganda, di ba? Panalo. Pero syempre, kahit mura, hindi tinipid pagdating sa functionalities and features. Kung makikita nyo nga, itong kanyang fully digital na panel gauge, meron pa dito. Nandito yung ibang details niya, pero meron ding details dito. Kung makikita nyo, may nakalagay side stand. Kapag nakababa yung side stand mo, nakalitaw dyan, side stand down. Tapos, kung magpapasolina ka na, kagaya neto, konting gasolina lang yung amin inilagay for the sake of demonstration lang. Nakalagay din dito, refuel. Ino-notify ka niya na kailangan mo na magpagas. Syempre, makikita mo din dyan yung RPM indicator, speedometer, fuel gauge. Nandito yung mga neutral indicator, ABS, engine check. Tapos dito naman sa kabila, makikita mo, ito yung pinaka-important for me. Mayroong orasan, may gear indicator, and dito mo rin makikita yung odometer niya. And of course, dito mo rin makikita yung mga modes kung gusto mo mag-switch ng modes. Dito yung button niya para i-configure, para makita mo kung merong trip 1, trip 2, yan. Info, yan, dito, may pindutan po dito. Pagdating naman sa kanyang mga pindutan, kung makikita nyo, napaka-astig kasi may ilaw bawat indicators niya. Kill switch, activated, tapos yung kanyang mga switches dito, lahat may ilaw eh. Pati electric start, may ilaw. Napaka-astig, di ba? Para sa akin, nakakadagdag yan ng kapugian. Kasi nga, kahit sa gabi, kitang-kita mo kung ano yung mga switches niya. Nakakadagdag aesthetic siya for me. So, dahil all black ang isang ito, kahit papano, lumalakas talaga yung dating niya. Pagdating sa gabi, meron pa rin tayong mga visibility makikita sa configuration. For me, maliit na detalye pero talaga nakaka-add sa dating ng isang sasakyan. Plus, of course, meron pa siyang passing light. Very useful yan for me. High beam, low beam, turn signals, busina, pakinggan natin. Sheesh! Kung may paglalagyan to ng G-Star horn, papalitan ko to ng G-Star horn eh, para mas malakas ang dating, di ba? Stig. Pagdating naman sa likurang bahagi, netizens, napaka-visible din ang kanyang taillight and LED na rin po ang kanyang taillight. So, meron tayo ditong dalawang parang parallel na LED lights. So, yung strips niya, very iconic. Alam mo na talaga na Dominar 400 yun din na drive. Once makita mo pa lang yung taillight niya na to. And for me, netizens, as per my own eyes na nakita ko to sa personal, hindi siya basta-basta quality. It still have the quality that it takes na sa price niya, hindi ko akalain na ganito kaganda yung quality niya. Of course, for the plate light, meron din tayong LED dito and may reflector dito for added visibility at night. And yung mga turn signals niya, LED na rin. Napaka-stylish niya for me. And yung pagkakamount, hindi siya basta-basta mababali. Good quality yung pagkakamount kasi nakahiwalay siya. It will add more style sa motor pero dapat, syempre, gusto natin hindi basta-basta mabali. So, buksan ko ah. So, ayan, netizens. Actually, parehas din yung kanyang turn signal sa unahan and yung sa likuran. So, for me, very stylish na tong isang to. Isa rin pala sa mga nabago dito sa UG version ng
Dominar ay yung kanyang 43mm na front suspension. Meron na tayong upside down fork. Pagdating naman sa preno, meron tayo ditong single hydraulic disc, of course with ABS na. Dual channel ABS din ang isang to. So safe na safe talaga pagdating sa mga high speed at biglaang pagpreno. Meron din tayo ditong two-toned na alloy wheels and ang size ng kanyang gulong sa unahan ay 110/70 R17. Ang tatak MRF Revs FC1. Napakaganda rin and stylish for me na kanyang front fender. Ayan no. Hindi lang siya yung regular na front fender na nakikita natin. May added style siya dito pagdating sa may pinakatuka hanggang sa dulo. Meron siyang extender para of course hindi mabasahin dito. Meron din siyang cover or skid plate dito sa bandang ilalim. And kung makikita nyo dito sa upgraded version, very beginner friendly talaga kasi may built-in na rin siya na slider or crash guard para kapag natumba ka, hindi mo magagasgasan yung mismong unit mo. Ang astig, di ba? Very beginner friendly talaga ang UG version. So kung makikita nyo na napakaganda rin at brusco tignan ng kanyang tambucho. Meron tayo ditong dual exhaust, dalawa yung bugahan ng kanyang exhaust. And naka-underbelly, of course. Nandito din yung kanyang heat guard, napaka-stylish for me. And ito pa yung isa na gustuhan ko, yung tapakan ng angkas. The material is masasabi mong premium talaga. Pagdating naman sa tapakan ng driver, we still have the rubber. The purpose of this one is para ma-lessen natin yung vibrations pagdating sa mga paa natin. Kasi single cylinder pa lang ang isang to eh. So asahan na natin na may vibrations, of course. Pagdating naman sa rear suspension, meron tayo ditong dual spring mono suspension with nitrox na po ang isang to. So pagdating sa mga bumpy roads, asahan nyo na mas pinaganda pa ang bagong Bajaj upgraded version. Upside down fork sa unahan, dual spring mono suspension with nitrox naman sa likuran. Of course, meron din tayong single hydraulic disc sa likod with ABS. Ang size naman ng gulong niya sa likod ay 150/60 R17. Of course, alloy wheels na rin ang isang to. Kung makikita nyo, parang two-colored wheels na rin siya. May silver siya na parang accents and then black yung loob. Angas, di ba? Napakanit din ng design kasi kung makikita nyo, yung dito, covered siya para siyang merong built-in na mudguard para hindi tumalsik kung saan yung dumi. And extended din yung kanyang fender para safe din yung inyong mga angkas at hindi matalsikan ng mga dumi. Very good. Yung dito din sa UG version, meron din tayong built-in na tank guard. Ayan. So, hindi ka nabibili. And very stylish din yung kanyang forma. May pagka-carbon look yung forma ng sticker niya. Tig, di ba? Pagdating naman yung sa unahan natin, so makikita nyo, meron tayo ditong Pride of Ownership emblem Dominar. Naka-emboss siya dito. So, marami magtatanong pagdating sa fuel tank capacity nitong Dominar 400. Meron tayong 13 liters of fuel tank capacity. Dahil UG version na nga siya in dual overhead cam. Ilan nga ba ang average fuel consumption ng isang to? Naglalaro ito sa around 22 to 25 kilometers per liter. Of course, still may vary depende sa inyong throttle hobby and sa weight ng driver pati na rin sa road condition. Pero for me, very decent pa rin ang isang yon. Hindi ka ma-overwhelm as a starter or as a beginner pagdating sa big bike category. Stig, di ba? Actually, sabi nga ng ibang owners, umaabot pa sila ng 30 kilometers per liter. So, depende pa rin talaga sa inyo kung ilan yung magiging fuel consumption nyo. Pagdating naman sa ground clearance and sense, meron tayong 157mm sa ground clearance. Above average na isang to, so wala nang pangamba na baka sumayad tayo sa mga higanting humps ng Pinas, pati na rin sa medyo semi-off-road experiences. Goods, di ba? Kung makikita nyo, netizens, ang ganda ng aking sitting position dito. Very upright yung sitting position ko. So pagdating sa mahabang biyahe, dito nakakangalay. Ngayon, kapag nasa high speed ka, medyo yumuko ka na lang ng konti. Yung iba, ang diskarte, pinapahabaan yung kanilang visor para basag na basag yung hangin. Yung windshield nila, doon sila nagtatago para pagdating sa high speed. And meron na rin pala mga Boss Ironman finisher gamit ang motor na to. Kaya masasabi nating reliable na talaga siya pagdating sa mahabang biyahe. Ang seat height naman niya is very friendly din sa mga short riders kagaya ko. May height is around 5'3". Tingnan natin kung abot ko. Tara. Ito. Pero kaya Ang seat height nito is 800mm. Actually, hindi naman nalalayo yung kanyang seat height pagdating sa mga small displacement. So, for me, good talaga to pagdating sa mga small riders kagaya ko. Kaya natutuwa ako dito eh. Manual transmission nga pa lang isang to, netizens, with 6-speed. And ang maganda, meron na siyang assist and sleeper clutch para sa smoother na gearing transition. Kung makikita nyo, netizens, yung salamin niya, very useful din for me. Hindi siya ganun kalaki, hindi rin siya ganun kaliit. Pero itong kanyang stem para sa side mirrors, medyo gusto kong palitan. Pero if swak talaga or engineer para sa motor na to, itong side mirrors na to, goods na rin. Pero kasi para nakikita ko yung ibang China bikes dito sa pagkaka-form na itong side mirrors, siguro kung meron man akong points for improvement, ito na lang yon yung side mirrors. Pero as it is, kaya ko yung gamitin stock to stock. Very useful siya for me. Angas, diba? Ito pa yung isa sa plus points sa akin, netizens. Kung makikita nyo yung upuan niya, hindi siya ganun kasubsob and napaka-generous niya kasi meron pa rin tayong allotted na seat for the pillion ride. Kadalasan kasi sa mga big bike, netizens, mahirap talaga mag-angkas. Pero sa isang to,
halos hindi ka mag-worry na baka walang upuan yung OBR mo o baka hindi siya comfortable. Kasi kung makikita nyo, meron siyang allotted seat and hindi siya ganun kasubsob. Yung upholstery naman ng upuan, malambot din. So pagdating sa mahabang biyahe, walang reklamo, di ba? Angas. Natutuwa ako kasi meron pa rin dito nakalagay na 400. Eh syempre, di ba? Alam mo naman sa atin, pag sinabing 400cc, big bike na yan. Expressway legal. So meron kang pride of ownership dito. 400 tong dala ko. Angas, di ba? And of course, meron din siyang napakanit dito na susian. Ayan, oh, medyo tago yung kanyang susian. Pwede natin buksan yung upuan. Yun. So, ito po yung kanyang upuan. Ayan. Wala naman masyado may lalagay, pero may tools na dito. Ayan, oh. May tools. So, pwede mo dito siguro isiksik yung ORCR mo para di mo lagi makalimutan. Pwede pa rin isiksik. Pero ayan, may basic tools. Wala naman masyado may lalagay, pero goods. This meron pala siya ditong nakaabang na sabitan ng mga side bags kung gusto nyo magdala ng madami. And of course, palitan nyo na lang tong kanyang grab bar. Reliable din pala yung grab bar niya. Pwede nyo itong palitan at lagyan nyo na lang ng bracket for the top box. Marami ng aftermarket yan. Stick. Sound check natin, Edisense, ha. Sheesh! Alam mo, napansin ko, mas maugong na siya compared dun sa previous version. Astig, di ba? So yan, Edisense. Para sa akin, isa to talaga sa pinakasulit. Kaya hindi na ako nagtataka kung bakit madami ang nagre-request sa akin na i-review tong motor na to. For me, sa personal, nung nakita ko siya, isa to sa mga motor na, to be honest with you, hindi tinipid pagdating sa quality. Kaya nagugulat ako pagdating sa kanyang presyo. Kasi abot kaya, less than 200,000 pesos na Edisense. By the way, available yan dito sa Motor Central, San Antonio, Binyan, Laguna. Napakadami po nilang units dito. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 unit yung kanilang available ngayon as of the moment habang nire-review ko to. So, syempre, yung ganitong motor comes with the price. So, magkano ang presyo ng isang to? Before, I think, introductory price lang or kung may makikita pa kayo na ganong presyo. Yung SRP niya before, nung kalalabas lang, is 195,000 para sa UG version. For now, ang SRP na po neto dito sa Motor Central is 198,900 pesos. Sa taas ng demand niya, tumaas na rin yung kanyang presyo. Sa mga gusto naman mag-installment, mag-down payment lang kayo ng 49,604 pesos. And kung 3 years installment naman ang gusto nyo, magma-monthly payment kayo ng 7,219 pesos. So for me, affordable na siya. As a beginner bike, matitrain mo talaga yung sarili mo pagdating sa bigat ng isang big bike, paano ang handling ng isang big bike. Pagdating sa fuel consumption, hindi ka ma-overwhelm. Triple spark plug na rin tayo, dual overhead cam sa power output. Panalong-panalo na rin ang isang to. And by the way, kung gusto mo siyang ipa-register, mag-a-add ka lang ng additional 3,200 pesos and that is 3 years registration na po. So for me, bang for the buck talaga ang motor na to, masasabi ko, at may re-recommend ko siya personally para sa mga gustong mag-transition from a small displacement into an expressway legal bike. Madali lang siyang i-maintain kasi meron nga siya mga ka-partner. Kasi nga, yung mga rouser, kaparehas din siya halos ng mga piyesa. Single cylinder, para ka lang nag-maintain ng malaking underbone or backbone na small displacement. Ito, 400cc na. Pasok ka na sa expressway. Pagdating sa gas consumption, hindi rin ganun ka-overwhelming kagaya ng ibang big bike. Kung ikukumpara mo, pagdating sa quality-wise, nagustuhan ko. Good talaga to as a training bike. Astig, nagustuhan ko siya. So, sa palagay nyo, kunin ko na ba? So, ayun, Edisense. Kung nagustuhan nyo, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Ano pa ibang motor ang gusto nyong i-review natin next vlog? Comment your thoughts below. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Goodbye now. Honestly, I don't know who the fuck to trust.